Today's reading is taken from the book of Ephesians, chapter 5, verses 15 to 20. We will be reading the verses responsively and on the last verse altogether. Ephesians chapter 5, verses 15 to 20. Verse 15. Be very careful then how you live, more as unwise but as wise. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk in wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord. Altogether, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Praise God for the reading of His word. We will listen. Magandang hapon po sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Amen. Hallelujah. Kamusta na po yung unang buwan ng taon po sa inyo? Mayroon na po ba kayong naumpisa ang mga New Year's resolution? Palagay ko wala po. Pero kung meron man, hanggang kailan po kaya? Yan. Alam niyo po, ito po ay very excited po ako this year. Alam niyo po, nung ating year starter ay meron pong isang katanungan na binigay po sa atin yung kapatid natin, Sister Carmen. Ano po? Ang tanong niya po, ano nga ba yung mga bagay na hindi ko nagawa last year na pwede natin gawin po ngayong year na ito? Yan. Alam niyo po, isa po sa ating mga plano ay magpalit po ng tiyan. Hindi ko po alam kung paano ko po gagawin, pero susubukan ko po ang lahat para magawa ko mapalit yung aking tiyan. Ano po? Yan. Okay. Nakatutuwa pong napakabilis po ng panahon. Hindi po natin namamalayan yung paglipas po ng araw. Lalo na po kung busy-busy po ang inyong isipan sa mga gawain. Hindi po ba? Parang kailan lang nung nag-aaral po si Grazel, ngayon nandito na po siya, nagtatrabaho na po ano po. At parang kailan lang din ay umuwi naman po yung aking bunso, si Eunice. 4 years ago, ano po. Ngayon matatapos na rin po siya sa kanyang aral, ano po. Okay lang po kasi ako noon, habang nasa high school po si Eunice, ay nandun naman po yung si Grazel, patapos na ng kanyang college. At pag nag-college po si Eunice, pabalik na po si Grazel. Pero, iba po ang nangyari. Grazel has to finish the OJT and Eunice has to go back home early. Kasi po dahil kailangan niyo po mag-entrance examination, di po ba? Yan. So, wala pong nagawa yung mga magulang kundi po mag-iiyak. Yan. Sa tuwing lilinisin ko po yung kanilang kwarto, nag-iiyak po yung nanay. Yung tatay pala. Yan. Para lang di po mahirap. Pala, pag sila palang dalawa ang nawala na. We really do not know what lies ahead, ano po. But let us learn something from the letter of Paul to Ephesians. At muli natin basahin ng ating salitang banal na kasulatan. Tayo po muna isaglit na manalangin. Hallelujah. Aming amang Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, hiling po namin ang iyong paggabay, pag-iingat, Panginoon. Narito po, Panginoon, ang iyong abang lingkod, Panginoon, nasa iyong harapan. Ikaw nawa, Panginoon, ang lumukop sa akin, Panginoon. Gamitin mo po ako, mightily, Lord, upang ang iyong mensahe sa hapong ito ay maipahayag. At hindi po ako ang maitaas, kundi po ang iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo
Sa iyong lahat ng kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Wala. Wala. Ang sabi nito, be careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual song. Sing, make music in your heart to the Lord. Always give thanks to God, the Father, for everything in the name of our Lord Jesus Christ. At habang narito po tayo, gamitin po natin, ang sabi po rito, live wisely, no? Gamitin po natin ang lahat ng pagkakataon. Maging pakinabang yung ating pong pamumuhay. Sino po sa atin madalas po mag-travel? Kahit sa Pilipinas lamang po, ano? Iba po kasi yung ikaw yung nandun ng personal, kesa po dun sa nakita niyo po sa picture, di po ba? Busog na busog po ang inyong mga paningin dun po sa tanawin. And most of us, sa aminin po niyo sa hindi, naging ignorante po tayo sa pagsakay po natin ng eroplano, di po ba? Alaala niyo po yun, nung unang sakay niyo po ng eroplano, hindi niyo alam kung paano lagay ang seatbelt. Yan. Alam niyo po, ako rin po ay naging ignorante. Hindi ko po kakaila po sa inyo. Nakakahiya po kasi minsan kung magtanong yun. Madating po ating pride. At sa tuwing sasakay po tayo ng eroplano, ay nandun meron po tayo mga compliments. Nandiyan po yung medyas, nandiyan po yung sleep mask, yung pong linalagay sa mata, nandiyan po yung earphone. At nandiyan din yung mga earplugs. Saka kumot. Minsan nga, inuwi po natin yung kumot eh. Sino po nag-uwi? Yan. Kadalasan po, ganyan po, meron pong isang bata na nung nakasabay po namin papunta po sa Pilipinas, nakasabay po namin na isinuot niya lahat yung binigay. Una, naglagay po siya ng medyas, naglagay po siya, yung kumot, ginawa niya pong tape, yung tinali niya po sa leg, super hero ba ang dating Tapos nilagyan niya yung sleep mask. Naglagay po siya ng earphone, ang kaso wala na pong paglalagyan ng earplug. Nilagay niya na lang po sa ilong niya. Ang ganda po ng itsura niya. Kaya instead na maging superhero po siya, naging pipibingi at bulag po siya. Yan. Isang kwento na lang po bago po tayo mag-start. Alam niyo po, meron pong isang lalaki ng taga-probinsya na tinawagan po siya ng kanyang employer doon po sa abroad. Ang sabi sa kanya, magpabook ka na ng ticket mo at magpa-medical ka sa lugar na gusto sasabihin ko sa iyo. And then, nagmamadali po itong lalaki. Pumunta po siya sa pilihan po ng ticket, and sabi niya, pabili nga ng ticket pa Manila. Nung nandun na po siya sa ticket booth, sabi niya nung cashier, Sir, ano po ba ang gusto niyo? First class o economy? Alam niyo po ang tanong niya, ano po ba ang unang aalis? Marami pong kasunod itong istorya na to, pero my point is, aminin po natin sa hindi, naging ignorante po tayo. At magiging ignorante tayo kung wala po nagtuturo sa atin, di po ba? At hindi rin po natin alam kung ano po ang mangyayari sa kinabukasan. Mananatili tayong ignorante at mangmang. Yan. Tulad po ng batang ito. Kasi yun po yung kanyang napanood at yung kanyang nakita. Ginawa niya lang po ang sa tingin niya ay tama. Kaya dapat lamang po tayo ay nag-aaral po ng salita ng Diyos upang tayo ay matuto. Kaya naman po tayo ay may living manual eh. Ito po yung scriptures, di po ba? Can I hear amen to that? Amen. Thank you po. Last week po ay may isa po tayong kapatid. Galing po siya ng Kuwait, pumunta po rito siya sa Bahrain. At ang kanyang reason ay para po mag-exit ng Kuwait. Ano po? At ayusin po yung kanyang visa doon sa Kuwait. Pumunta siya rito, ipoproseso po yung kanyang visa.
Siya po ay isa po sa mga nagtayo, founder po ng home builders na ngayon po ay C2U. Pumunta siya rito, mag-e-exit, ayusin po yung kanyang visa at babalik sa doon sa Kuwait. Similarly, ganito rin po yung ating katatayuan. Nating mga mananampalataya. Ayon po kay Apostol Pedro, ganito po. Ito po yung title po ng ating mensahe po ngayon. Making the best use of your time. Ephesians 5:15. Ang sabi po ni Apostle Peter, ganito po, no? Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, strangers in the world, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Tayo raw po ay passers-by. Ang bahay po natin ay hindi po rito doon po sa kalangitan. Tayo po ay narito lamang po, tulad po ni Brother Manny, inaayos yung kanyang visa dahil po nag-expire. Kailangan niya po mag-exit ng Kuwait. Eventually, ayusin po yun at makabalik po siya doon sa final destination niya. Narito po tayo para mag-aral. Narito tayo para matuto. Ilalahanin po natin ang ating Diyos. Alamin natin yung kanyang mga requirements. Alam niyo po ay para po tayo mga OFW na lahat po tayo dumaan ng PIDOS, di po ba? Sino pong hindi dumaan ng PIDOS? Ako po hindi dumaan ng PIDOS dahil nung araw hindi pa po uso yun at hindi pa yung required. Yan. 1983 po yan. Noong karaan 21 po, 21 po ay aking birthday. Dumating ako rin sa bahay. Yan. January 21, 1983. Tayo po ay narito, dumadaan po tayo sa PIDOS. No? Sinasabi rito kung ano ba yung kultura ng bayan na ating pupuntahan. Sinasabi rito yung pwede natin gawin at hindi natin pwedeng gawin. Yung mga bawalan po na dapat natin ay hindi gagawin. Ganun din po sa kalangitan po. Kailangan din po natin malaman kung ano po yung ating gagawin pagdating natin doon. Kaya nga po yung kaninang awitan po natin, napakain naman. Feeling ko nasa langit na puwapuan po. Yan, may papiyaw na po tayo. Hindi po tayo kumakanta. Yung, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Hindi po ganun, ano. Kailangan lively po tayo. Kaya sabi nga po kanina sa kanta, todo bigay. Di po ba? Amen! Kailangan ganun po tayo. Ganun kasi ang tsura po sa langit, ganun po yung isa natin gagawin sa kalangitan. Alam niyo po sa Revelation 21:10, wala po tayong alam kung anong itsura po ng langit. Pero ayon po sa Biblia, ito po ang sinabi niya. Si Apostle John, may binigay pong pahapyaw patungkol po sa kalangitan. This vision of Apostle John on the heaven and the New Jerusalem. Makikita po natin yan sa Revelation 21, verse 10 to 27. Medyo mahaba po yan. Pagdating niyo po ng bahay, basahin po ninyo. Dito po, sinabi rito, walang kasing ganda. It's indescribable. Kung sasabihin ko po sa inyo ay maganda po dun sa London. Ano? Lalo na po pag sumukay po kayo dun sa London ay makikita niyo po yung buong view ng buong London. Pero magiging mas excited po kayo kung nandun po kayo. No? Di po ba? Nung inilahad po rito ni Apostle John, may papiyaw na po tayo sa kagandahan po ng kalangitan. Lalo po natin magugustuhan dahil ang wika po ng Diyos, ng Panginoong Hesus, sa kanyang mga alagad, tayo po ba ay alagad ng Diyos? Lahat po tayo alagad ng Diyos. Kaya, sabi niya, doon po sa mansyon ng kanyang ama, ipaghahanda raw tayo ng bahay. At ito po yung sinabi niya, in my Father's house are many mansions. Ilan daw po? Ang dami, no? Many mansions. If it were not so, I would have told you, I'd go to prepare a place for you. Marami po, alam niyo po, nagtingin-tingin po ako ng mga bahay po dito sa Duper kasi po lumipat po kami. Nag-ikot po kami, ang mahal po ng bahay, pinakamura na po yung 600 na merong full amenities. At nakakuha kami medyo mababa. Okay na po sa amin, di naman po namin kailangan yung amenities. Ang mahalaga, meron po kami natitirhan. Pero yung ginawa po ng Panginoon, ipinaghahanda tayo ng place doon sa lugar ng kanyang ama.
Alam niyo po, curious lang ako kasi medyo mahina po yung aking yung tingin vision. Ano po. Gusto ko makita kung ano po ba ang itsura ng mansion. Nagtingin-tingin po ako sa net at ito po yung nakita. Ang ganda, ano po. Yan. Ito pa. Yan. Mas di hamak siguro, mas maganda yung bibigay sa akin ng Panginoon, di po ba? Amen? Sabi nga yung ninang ko, kahit hindi na raw po siya mapunta sa mansyon, kahit tagabukas na lang daw po siya ng pinto, basta nasa langit po siya. Ano po? Amen? Alam niyo po, ang taong ito ay isa na namang panimula at pagbabago at tahakin na ating gagampanan. At sa totoo lang, hindi po natin alam kung ano po yung mangyayari sa atin sa kinabukasan. Diyos lamang po nakakaalam nito. Kaya nararapat lamang po na maging maingat po tayo sa ating pagpaplano. Tingin po natin ang banal na Espiritu na siyang lumukod po sa atin upang magtagumpay po tayo sa ating mga plano. Marami po kasi nagsisimula ng kanilang resolution sa unang araw ng taon. It seems right. Tama naman po kasi. Mantakin nyo, pag nag-umpisa po kayo ng Abuno hanggang sa katapusan po ng Disyembre 31, nagawa nyo po yun, ano? Isang malaking achievement. Di po ba? Kaya, napakaganda. Maganda po yung ginagawa. Pero sa ating mga Kristiyano, not necessarily. Ang mahalaga po sa atin, pag tinanggap niyo po ang ating Panginoon, ito na po yung simula ng inyong New Year's resolution. Ito na po yung simula ng ating, yung tanggalin po natin yung ating lumang katauhan, isuot po natin yung panibagong katauhan na binigay po sa ating Panginoon, na sinabi po niya sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone and the new has come. Alam niyo po ang ating scripture sa hapon ito ay isinulat po ni Apostol Pablo doon po sa Iglesia ng Efeso. Nagbigay po siya ng ilang katuruan kung paano ba mamuhay ang mga mananampalataya. At habang sinusunod po natin ang mga tuntunin ito, hindi lamang yung ating mga pisikal ang lumalakas. Bagkos, mas mapalapit po tayo yung ating relasyon sa Diyos. Alam niyo po, dito po kailangan po natin, sabi po rito ay kailangan daw natin to live wisely. Ang sabi po sa Ephesians 5:15, be careful how you don't live like fools, but like those who are wise. Ito po dapat tayo mamuhay, no? Kung papansinin po natin ang unang binanggit dito, tayo daw po ay mamuhay tulad po ng matalino, di tulad po ng mga mangmang. Now, meron pong pagkakaiba yung between pretending and really doing it. Yung pagkukunwari, ginagawa lamang po ito ng mga artista o sa salitang Grego ay hipokrito. Di po ba? Yung mga matitalino, ginagawa nila yung mainam at tama dahil ito po yung sinasabi sa kasulatan. Ang tawag po sa kanila rito ay, ang tawag po rito ay wisdom. Nakatutuwa po na ang minsan ng ating pong kaalaman ay natutunan natin sa mga iba't ibang pamamaraan. Minsan naman katawa-tawa dahil natutunan natin sa mga bata. Pansinin po natin ang mga ilan po dito. Siguro alam niyo po yung out of the mouths of the babes. Ito po yung nakikita po sa internet. Madalas po yan. Ang sabi po rito ng isa ay, when your dad is mad and asks you, do I look stupid? Pag niyo pong sagutin, sabi ng bata, alam niyo po kung ano po mangyayari. Never tell your mom her diet is not working. Siguro, ito po mangyayari sa inyo. Gulo po yan sa loob ng bahay. Yan. Ang sabi naman sumunod ay, okay, kapag kailangan mo daw po ng ng kuting, anong pusa, if you want a kitten, start by asking for a horse. Eh, saan nga naman ilalagay yung kabayo? Bibigyan ka na lang ng pusa, di po ba? Siguro, pwede rin po pag tayo ay hihingi ng increase. Sabihin natin, hingi muna tayo ng 50%, no? Para makakuha po tayo ng 10%. Amen. Ngiti na po kayo. Yan. Ito naman, never trust a dog to watch your food.
Eh pag ganito naman po yung aso, hindi nyo naman po siguro pagtitiwalaan. Mukhang gunsik. Yan. So, tignan po natin, marami po tayo natututunan sa mga bagay na to. Marahil, kung titignan po natin, maraming kaalaman ang natututunan natin sa mga taong ganito. Minsan, natutunan po natin sa mga experience po ng iba. Tignan po natin yung iba, no? Mga karanasan ng iba na binabahagi sa atin upang hindi na po mangyari sa atin. Subalit, bagamat marami na pong napapakinggan, marami na pong ang nangyayari, ginagawa pa rin nila. Sa tingin nila, kaya po nilang alpasan, kaya ang resulta, failure din po. Inulit lang po nila yung pagkakamali po ng iba. Alam niyo po, mahirap matuto sa mapait na karanasan. Amen? Darating po yung araw na sasabihin niyo, I wish hindi nangyari sa akin ito. Tulad po ng mga sumusunod, tignan po natin ibang sunuhan. Ang sabi rito, wet paint, hindi po niya po, kaya ito rin, napuno siya ng pintura. Ayan. Pero sabi niya, tinetesting niya lang daw kung totoo yung sinabi nung naglagay ng wet paint. Kaya yung basa nga talaga na po. Ang iba naman, kung alin po yung bawal, yun po yung ginagawa. Pansinin niyo po ito. Yan, sabi niya, no smoking, no photography. Kaya Brother Melvin, ingat ka pa sa photography mo po. Yan. Okay. Ngayon, tignan po natin. Kaya nga po ang wika po dito ni Apostol Pablo, na tayo ay mamuhay tulad po ng matalino. Alam niyo po, ay tinignan ko po yung meaning ng wisdom. At ito po yung aking nakita. Wisdom, the quality of having experience, knowledge, good judgment, and quality of being wise. Yan po yung wisdom. Paul says, to live what you know as truth. Ang sanlibutan po nagsasabi na wala pong katotohanan. Depende na lang po ito sa mga nakikinig. Yung katotohanan po tinanggap ng isang tao, maaaring hindi po totoo sa iba. Everything is up to the individual who listen. Pero ang tanong, nakikinig nga ba sila? Alam niyo po, ang buhay po ng tao ay napakaiksi. Kaya ang hinaing po ni Salmisang David ay, ang ganito po yung sinabi niya, show me, O Lord, my life's end, the number of my days, let me know how fleeting my life is. Sabi niya, Lord, bigyan mo na sa akin kung ilang taon pa ako mamumuhay, kung ilang taon ba. Pero sinagutin niya po ito sa verse 90, sa chapter 90, verse 10. Ang sabi po rito, the length of our days is 70 or 80 if we have the strength. Kung malakas pa tayo, abot po tayo ng 80. Pero sabi dito, if we have the strength, yet there's fun but trouble and sorrow for the quickly pass and we fly away. Magmula po na sinilang sa atin, marami raw kung trouble and sorrow po. Ito po yun. Yung buhay po natin ay hanggang 70 anyos lang o 80 anyos kung malakas po tayo. Kaya sabi po rito, gamitin po natin. Tayo po habang may lakas po tayo, gamitin po natin yung ating lakas. Magpahayag po tayo ng salita ng Diyos. Alam niyo po, isang napakagandang ehemplo ang ginawa po ni Apostol Pablo. Ginamit niya ang lahat ng pagkakataon ng mainam. Ipinangaral niya po ang salita ng Diyos sa bawat lugar na kanyang mapuntahan. Dito po ay bawat lugar na mapuntahan niya, nagtatayo po siya ng iglesia. At bawat iglesia na kanyang mapuntahan, yung iglesia na nananatili sa kanilang pananampalataya. At tulad niya, gamitin po natin ang lahat ng ating opportunity para maibahagi natin ang banal na kasulatan, ang banal na salita. Lalo na po sa mga, kung naalala niyo po, last weekend po, pumunta po sa atin ng Papa, 5 million po ang maraming tao doon. Yan. Nakalulungkot po. Yung pagbabahagi ng mga problema ng mga kaibigan sa iyo, isang opportunity po yan para po makapag-share po kayo ng gospel. Kung last year po ay spend much time doon po sa teleserye, this time po pagtuunaman po natin yung salita po ng Diyos.
gawin po natin teleserye, yung banal na kasulatan. Mainam po yan. Po. Marami kayong matututunan dyan. Meron po tayo isang kapatid na sabi niya, Pastor, yung pong, sa aming pong bahay, nagsisimula na po kami magbasa. Purihin po ang Panginoon. Ano? Nag-start na po sila. No? At nandun na po sila sa ganung chapter. Magandang maumpisahan po natin ito. Hindi po ito tulad ng mga teleserye na sobra ang drama. Hindi ko po sinasabing masama pong manood. Minsan po kasi magpa-relax lang po tayo. Kung kayo po ay nahuhumaling na dun sa teleserye yung pinanonood nyo, no? Hindi na po maganda yan. At kapag may advertisement, basic off naman. Kasi ayaw nyo ng advertisement, ano? So hindi po nagiging maganda. Don't waste your time. Alam niyo po, hindi rin po tayo makapagbabahagi ng salita kung hindi po tayo nagbabasa. Wala tayong may babahagi pangako ng Diyos. Maging expectant po tayo this year. Pag may pinagawa po sa atin ng Diyos, dapat ang sagot po natin, yung madalas po natin kinakanta. Alam po yung yes, yes, Lord, ano po. Sabihin natin yan, ano? Hindi lamang po ito sa kanta nangyayari, bagkus ginagawa po natin ng tunay, ano po. Kaya nga po ang wika ni Pablo, make the most opportunities. We are given only a number of years. 80 nga lang, 70 nga lang pong binigay po sa atin, ano? Si Brother Manny, pumunta po rito, 2 days lang po binigay. Pero sa atin, binigyan po tayo ng 70 up to 80 years para po tayo ay makapaglingkod. Kaya nga po yung opportunity, huwag po natin sayangin. Alam niyo po sa Revelation 3:7, ganito po ang nasusulat. These are the words of Him who is holy and true, who holds the key of David. What He opens, no one can shut, and what He shuts, no one can open. Alam niyo po, yung verse na to ay kinuha niya po sa Isaiah 22 verse 22. And it applies to himself. Na ang wika niya sa Iglesia ng Philadelphia, walang makapagsasara ng anumang aking buksan. At walang makapagbubukas ng aking sarahan. Binubuksan niya po ang ilang pinto at isinasara niya po ang iba. At anuman po ang kanyang binubuksan, walang sino man ang makapagsasara. Dito binanggit niya sa Iglesia ng Philadelphia kung paano niya ginamit ang kapangyarihan ito. Sa verse 8, ito po ang sinabi niya, I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have denied my name. Kaya po yung sinabi niya dito, no? Nung second journey po ni Pablo sa Acts 16, verse 6 to 10, dito po pinagbawalan po siya ng banal na espiritu na maglakbay patungo pong Asia upang mangaral. Tignan po natin yung map, ano po. Nanggaling po siya ng Palestinian, pumunta po siya ng Antioch. At magmula po sa Antioch, nagpunta po siya ng Tarsus. Punta po siya ng Derbe, at Lystra, Iconium, dito po sa Antioch, Pisidia. Bawat daanan niya po, nagtatayo po siya ng church. At dito po ay pumunta po siya, magmula po sa Pisidia, gusto niya pumunta po ng Asia. Hindi po ito yung Pilipinas, yung sa China or kung saan man, ano po. At Asia Minor po ito. Pero pinigilan po siya ng ating Panginoon ang sabi niya, hindi ka pwede dyan, huwag kang pumunta dyan. So it's a closed door. It's a shut door for him. Binalak niya po na pumunta ng Bitanya. Subalit, it's another closed door. Ang sabi niya, hindi dito. So wala po siya nagawa, kundi pumunta po siya ng Troas. At dito po, nung nandun na po siya sa Troas, nakakita po siya ng pangitain. At dito, ibasahin po natin kung ano po yung kanyang vision na po. During the night, Paul had the vision of a man of Macedonia standing and begging him. Dito napag-alaman niya na nagbukas ng pinto ang ating Panginoon. He opened another door at dito tumawag sa kanya, come to Macedonia and help us. Nakita niya may pangangailangan po doon. Kaya nga pumunta po siya doon sa Macedonia, doon niya po siya nagturo. Doon niya inahayag yung salita ng Diyos. And the rest, you know, history, no? Nagkaroon po ng kaligtasan doon po sa Europa. Now,
Let's go back to the present day. Baharil is an open door. Amen? Dito po natagpuan yung ating manunubos. Alam niyo pa, bagamat yung aking tiyahin ay isa pong born again, sabi niya po sa akin na tanggapin ko raw ang Panginoon kasi dinala niya po ako dun sa bundok Bulacan. Sabi niya, pumunta ka dun sa harap, tanggapin mo ang Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, kung nandito ba ako sa upuan ko at nandun ako sa harap, hindi ko tinatanggap ang Diyos. Hindi ko po tinanggap ang Panginoon doon. Pero nung dumating po ako rito, dito ko po nakita yung tunay na Panginoon at sinabi natin, dito ko natanggap, dito ko naunawaan yung aking palang iniisip na naimalian po. Kaya tinanggap ko ang Panginoon at ako'y naglingkod magmula po noon. August 1st, 1986. Dito ko po nakilala ang ating Panginoon. At habang bukas po ang pinto, let us share the Word of God. Hayaan natin yung pagkakataon ito na maibahagi po natin yung kanyang salita. God open the door and barring. At mananatili po itong bukasan kung gusto po ng Panginoon. At tayo hinahanda na po tayo ngayon ng ating Diyos. Hindi natin alam. Maaaring isang araw, buksan naman po ng Diyos ang pinto dun sa karatig bayan po natin. Mangangailangan po tayo ng maraming tao, di po ba? At isa po kayo sa mga gagamitin ng Panginoon. Amen? Kaya nga po ang wika ni Pablo, make all the opportunity that God has given us upang magamit natin ng mainam. Let us not waste the time for the days are evil. Maging handa po tayo sa paglilingkod sa Diyos sa bawat pagkakataon na binigay po sa atin. At bilang isang iglesia, magtulong-tulong po tayo upang magampanan po natin yung ating vision to enlarge the tent in our territory. Magagampanan lamang po natin ito kung tayo po ay sama-samang kikilos. Ang year 2050 po ay isa na namang panimula sa atin to take advantage of these opportunities upang lumago ang kanyang kaharian dito po sa lupa. Did I hear amen? Amen. Salamat po, mga kapatidan po. Kaya balikan po natin yung tanong po ni Sister Carmen nung year starter po natin. Ano nga ba pwede po natin gawin? This year, magdala po ba ng isang kaluluwa? Isa lang po ba? We should aim high, no? Kailangan po natin, God open the door here in Bahrain because we have a freedom. Pwede nga tayo magdala ng Biblia sa labas eh. Sa Saudi, hindi po tayo makapagdala ng Biblia, pero dito nakakapagdala po tayo. The Bible says, the fools believe that there is no God. True wisdom is knowing that there are absolute truths in our word. Alam niyo po, sinabi po ni Apostle John sa 14:6. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. At kung nais po natin mamuhay, no? Nagaya po ng isang matalino itong 2015, ang una po natin gawin ay pakaisipin muna po natin na may katotohanan. Ang tunay pong katotohanan ay na ang Panginoong Hesukristo, na ating Diyos, bumaba sa langit upang maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Ating pag-aralan ang sinabi po ng sumulat ng kawikaan dito po sa 9Gs. Fear of the Lord is the foundation of wisdom. Knowledge of the Holy One result in a good judgment. Hindi ito yung fear na nanginginig ka sa takot. Hindi po ganun, ano po. Yung mga unbeliever, dapat lamang po silang manginig sa takot sa judgment po ng Panginoon Diyos. Pero po sa ating pong mga mananampalataya, the fear of God is something much different. Ito yung patungkol po sa paggalang sa ating Diyos. Tulad po ng binanggit sa Hebrews 12:28 to 29. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful
and so worship God acceptably with reverence and with awe, for our God is a consuming fire. At habang hindi po natin nauunawaan kung sino po ang Diyos sa buhay po natin at mapalago yung paggalang po sa Kanya, hindi po tayo magkakaroon ng tunay na karunungan. Ang tunay pong karunungan ay matatamo lamang natin kung uunawain po natin kung sino ang Diyos. Siya po ay banal, makatwiran, at tapat. Alam niyo po ang ating mundo, lahat po ng ating nakikita ay likha po ng ating Diyos. Di po ba? Yung mga hangal lamang po ang nagsasabing walang Diyos. Na tayo ay narito lamang sa isang pagkakataon. By chance lamang po, para daw pong kumain ka ng pansit na nakita mo lamang po daw sa lamesa po. By chance lang daw po yan. Paul writes, be careful how you live. Don't live like fools. Live like those who are wise. Live in the saving knowledge of Jesus Christ and follow His teachings. At kung gagawin po natin ito sa taong ito, no? Tunay nga pong namumuhay po tayo ng isang tunay na matalino. Hindi lamang po tayo lalago sa pamumuhay ng matalino. Ano po? Dapat hindi lang po namumuhay tayo ng matalino, hindi lamang po tayo yung oportunidad na kinukuha natin. Kailangan din daw po natin alamin yung will ng Diyos sa atin. Ang sabi po sa verse 17 ay ganito po, ano? Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Intindihin natin kung anong ibig ipagawa po sa atin ng Diyos. Maaaring tanong po natin, ano nga ba ang will ng Diyos sa akin? The answer is, listening. Nakikinig nga po ba kayo? Hindi natin siya matidinig kung hindi po tayo nakikinig. Marami po nagtataingang mawali. Ano po? Alam niyo po, anong araw, ang pinakamabilis pong communication ay Morse code. Para po magpadala po kayo ng mensahe sa kabilang ibayo o kabilang dagat, kailangan niyo pong matuto ng Morse code. Alam niyo po, gustong-gusto ko po nung araw na maging radio operator eh. Kaya lang, diniscourage po ako ng aking father kasi nung araw hindi po ako marunong lumangoy. At nalunod na po kasi ako eh, natatakot ako sa tubig. Ang sabi niya, ikaw at ang kapitan, ang huling tatalo ng barko kapag daw nagkaroon ng aberya. So sabi ko, hindi ako marunong lumangoy, wag na lang. So hindi po ako nakakuha ng right operator. Anyway, meron pong isang company na naghahanap po ng Morse code operator. By the way, kung titignan po natin, ito po yung Morse code. Ano po? Yung combination po ng dot and dash, makabubuo po kayo ng mga characters. Ano po? Dito po nagsimula ang computer. Kung paano po nagkaroon po ng screen monitor dahil po dito. No? So, ito po yung combination. At ito po yung kanilang computer ng araw. Yan. Dot lang. Dot. Yan. Inagamit lang po nila yan. So, sa pamagitan po ng aparatos na ito, nakapag-sesend ka po ng message sa ibang lugar. No? At ito po yung ginagamit nila. So, sa madalit sabi, mayroon pong mga aplikante na nag-apply doon po sa kumpanya na yon. Dumating po yung isang lalaki at kinausap ko po yung mga aplikante na nandun po sa harap. Maya-maya ay biglang tumayo itong lalaki na to. Pumunta po siya sa loob ng opisina po ng employer. At nung nandun po siya sa loob ng employer, ang tagal po nila nandun po sa maya-maya, lumabas na po yung employer, sinumahan niya itong lalaki na ito, papunta po sa pintuan. Alam niyo po sinabi niya dun sa mga aplikante, pwede na kayong umuwi. Ang sabi ng mga aplikante, it's unfair. Bakit? Eh kasi kanina pa ako nagsesend na sa inyo ng message through Morse code, wala sa inyo tumatayo. Itong lalaki na lang doon tumayo dahil naintindihan niya kung ano yung message. Amen? So, alam niyo po, tayo po ay namumuhay sa mundong busy-busy. Halos kulangin nga po yung 24 oras para po tayo, dahil po sa technology, po. Meron TV, may internet,
No? Halos hindi na po tayo matulog. Ang daming palabas. Yan. Lalo na po pag nagpalabas ng magaganda, gusto nyo maabutan agad. Kung hindi nyo makita sa sinihan, punta po sa internet, kita nyo agad po. Kaya, yung bang ating mga tainga, nakatuwing pa ba sa Diyos? Hindi na rin po naririnig ba natin yung kanyang tinig habang siya po ay nagsasalita? Kailangan po natin yung ating po mga tainga ay nakatuning lagi po sa Diyos. Magagawa lamang po natin ito, kasi ito po ay controversial. Sabi niya, paano daw natin nakakausap ang Diyos? Marami po mga unbelievers na tinatanong po ito, paano natin nakakausap ang Diyos? Magagawa lamang po natin ito kung nagbabasa po tayo ng banal na kasulatan. Amen? Kung nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng ating awiting makalangit, kanina po, ang ganda po ng ating awiting. Ang saya, Talagang pag masaya, masaya po tayong kumakanta eh. Kaya nga sabi po sa 19, sa verse 19, ganito po yung sinabi niya, mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awitang espiritual. Buong puso kayong umawit, magpuri sa Panginoon. Ito po yung ating gagawin sa kalangitan. Excited po ba kayo? Amen. Excited po ako eh. Kala ko ako lang po excited. Marami po pala tayo. Anyway, sa pamagitan po ng banal na Espiritu na naninirahan sa mga taong tumanggap po kay Kristo. Sa ating quiet time, quiet na po ba yung ating time? Yan. Kami po ay may alagang Shih Tzu. Ang pangalan niya po ay Nina. Sorry po kung may kapangalan po, hindi po kami nagpangalan po nito. Bigay lang po sa amin ito. Yan. Si Nina po ay matagal na po sa amin, nakatira po sa amin, almost 4 years na po yata, 3 years. Kasi po yung may sulat ka na iniwan po sa amin ito. At alaga po namin, ngayon po pinaalis po sa amin sa bahay. Nag-iiyak na po si Grace, bawal daw po sa bahay yung aso. So anyway, to make a short story short, yan. Alam niyo po, sa bahay maingay. Meron pong TV, may nag-uusapan, may kwentuhan. Pero, alam niyo po, bigla pong tumayo si Nina. Pagtayo niya po, punta po siya sa harap ng pinto. Nagkakawag na po yung kanyang buntot. Alam niyo po kung bakit? Dahil parating na po si Grazel. Imagine, paano niya nadinig na kahit maingay po sa loob ng bahay, nadidinig niya na may yabag na parating. At alam niya si Grazel yun. Kaya pagdating po niya, tahol po siya ng tahol. Kaya alam, pinagbawalan na po namin magtahol kasi nagagalit po yung aming kapitbahay. Okay, anyway, paano po niya na-develop yung ganitong attitude of sense of hearing? Simple lang. It depends on what you hear. Amen? Lahat tayo po ay may malakas sa pandinig. Subukan nyo lamang po maglaglag ng coins sa busy street pag hindi po marami nagtinginan. Hindi po ba? Kahit gaano po yung kaingay yan, pag may natin siyang kalangsin ng pera, biglang magtitinginan po sa inyo. Yan, kasi baka mamaya pera niya yung nalaglag. Maging sa ating po mga driver. Ang mga driver po, alam po natin na yung maayos na makina, di po ba? Kapag tayo po ay nagdadrive, at may nadinig po tayong konting ingay dun sa ating sasakyan, ano po ang ginagawa po natin? Pina-check na natin para hindi na po lumala. Dahil alam po natin, pag pinatagal po natin ito, masisira po yan. So, tayo po ay depende po sa mga pakikinig po natin. Similarly, ganito rin din po ang dapat po natin maging attitude toward God. Alam po natin, pag nagsasalita po ang Diyos, pakinggan po natin. Kahit busy, kahit marami po ang tao, kahit marami pong nag-uusapan, kung ang tenga po natin nakatunin po sa Diyos, makikinig po, mapapakinggan po natin siya kung paano po siya nagsasalita. Amen? Isa pong aking panalangin sa habang ito, sa bawat isa po sa atin,
na mamuhay po tayo tulad po ng isang matalino. Making the most of every opportunity na binigay po sa atin ng Diyos. Gamitin po natin. Darating po ang panahon na pag nagbukas po yung kabilang karatig bayan po natin, ano po, kakailanganan po natin ng maraming tao. At isa po kayo sa gagamitin ng Diyos para maibahagi ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi rito sa taong ito, dalangin natin na make all the most opportunity. Magagawa lang lamang po natin ito if we are to live wisely. Kunin po natin ang lahat ng opportunity that God has given us. Mapuspos po tayo ng banal na Espiritu. Let's sing psalms and hymn to one another. And be thankful to what God has done for us. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming amang Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa iyong mensahe sa hapon ito, Panginoon. Lord, alam po namin ang panahong, Panginoon, ay napakahirap, Panginoon. Alam po namin, Lord, na napakagulo po, Panginoon, ng mundo, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy po kami lumalapit sa iyo na bigyan mo po kami ng katalinuhan, magampanan po namin ang lahat po ng bagay na gusto mo pong ipagawa po sa amin, Panginoon. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na may bahagi namin ng salita sa mga tao na hindi pa po nakakakilala sa iyo, Panginoon. Dahil lang po namin pag sinara mo po, Panginoon, ang pintuan, walang sino man makapagbubukas po nito, Panginoon. At alam po namin na maraming mapapahamak sa lugar na iyon. And Lord, patuloy po namin dalangin na ikaw po, Panginoon, patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan, magampanan po namin ang aming gawain na inatang po sa aming mga balikat, Panginoon, upang sa ganoon ay lumawak, Panginoon, ang iyong kaharian dito po sa lupa, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa iyong paggabay sa akin, Panginoon, na ipahayag na po ang iyong salita. Sa iyo po, Lord, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.